Magandang araw po mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat. So yung topic po natin ngayon is about po dun sa mga tanong ng ating mga followers po natin na bakit daw may mga officer na madaling iniiwanan ng kanilang mga security personnel. So isa pang malaki pong katanungan po talaga yan kung bakit, ano ba yung mga dahilan bakit umaalis o umaayaw ng ating mga security personnel kapag nasa area of responsibility na natin. So dapat po kasi tayo mga officer, hindi dapat mga boss ang dating natin. Kasi most sa mga officer talaga na talagang kung magdikta sila sa tao nila, yung panay may panakot, may ganito, do bibigyan natin sila ng mga salita na maaari silang matanggal, aalisin natin kung hindi nila ginagawa ng tama. Ibig sabihin dapat tayong mga officer, despite sinasabi natin yun, gumagawa tayo ng mga pamamaraan para mag-groom sila. Hindi po pwede na wala kang ginagawa, ang gusto mo lang tanggalin sila, alisin pag di na function. Paano matututo despite wala tayong guidance? So bilang mga officer, dapat tayo ay maging be a gardener, not a boss. Ibig sabihin po ng gardener, tayo yung nag-aalaga sa mga halaman natin. Isipin po natin at laging tandaan na itong mga tao na nasa atin po ngayon, pagpalagay natin sila ating mga halaman. Kumbaga nag-grow sila, bumubunga sila, aani tayo doon. Ibig sabihin ng aani, kung ano yung kabutihang nagagawa nila sa mga duties and responsibilities nila, sa mga officer po makikredit yan dahil nahahandle natin ng tama. Parang sa mga farmer, di ba? Pag yung mga tanim nila naging maayos ang bunga, syempre ang credit po na sa mga farmer dahil sila yung makikinabang doon. Tayo bilang mga officer, kailangan din natin silang alagaan. Ibig sabihin, kailangan ng tamang sunlight, tamang water, tamang pag-aaruga. Ibig sabihin, magkalagay natin ng fertilizer. Ibig sabihin po ng gano'n, kumbaga kung sila yung ating mga tao dito, kailangan turuan natin paano sila mag-grow sa trabaho nila. I-feed natin yung kanilang mga kaalaman. Kung talagang hindi pa sanay, like kung sinasabi po sa mga basics sa security, ituro po natin. Ngayon mararamdaman nila na kailangan kong talagang mag-grow kasi pinupush ako ng officer ko. Kasi naman yung aalisin kita, hindi pwede yung ganito rito, ayaw namin ng ganito, pero wala naman tayong ginagawang pamamaraan para siya mamunga. Parang tanim yan, hindi ka basta nagtanim ka na lang ng buto dyan, hahayaan mo na bumunga. Meron time na mabunga pero hindi ganun kadami ang ibubunga niyan. Ganon din po yung tao. Kailangan inaalagaan natin pag nasa detachment na natin yung mga security guard natin. I-feed natin, turuan natin, ganito yung gagawin natin, especially sa mga rules. I-inculcate natin sa isip nila, ito yung gagawin ninyo. Dapat ganito. Kasi pag hindi pa kayo nakasunod or hindi nyo na-abot yung hinihingi ng client natin, expectation ng clients natin, pwede tayong mawala ng trabaho. At kung talagang kayo ang makakasira, kami na mismong officer ang magre-request for replacement. Hindi ibig sabihin tinanggal kayo, ibig sabihin i-replace kayo sa ibang detachment. So, kung hindi nyo pa rin babaguhin yung attitude ninyo, gaya ng sinasabi ko sa inyo, na hindi nyo finifeed or talagang hindi nyo ginagamit yung natutunan ninyo, walang mangyayari. Kahit saan kayo ilipat, hindi pa rin kayo mamumuha. So, dapat maintindihan nila yan. Ngayon, pag nakita nila, yung sir ko, hindi naman ako tayo pinababayaan, tinuturuan nga kami. Ngayon, kung talagang nasa akin na, pag hindi ko kaya, matatanggal talaga. Diba, kailangan ipaliwanag natin ang gusto. Huwag tayong mapagod na mag-delay, maglagay ng fertilizer sa mga tao natin. Ibig sabihin po, ano po na, turuan natin palagi sila. Kasi kung officer po na para tayong boss lahat, sasabihin sa kanila, ito yung gusto ko, ito yung gawin ninyo, hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan, hindi po nila maintindihan yan. Kasi marami pa silang mga dapat na kaalaman na matutunan at saan po manggagaling yun. Siyempre po, sa farmer, at sino yung farmer na yun? Tayong mga officer. Kumbaga tayo ang magmamanage sa kanila, ang maghahandle. Gusto natin mamunga ng tama yan, i-guide natin ng maayos yan. Kung puro natin pagagalitan yan, hindi naiintindihan bakit ba mali. Diba, kailangan talagang tinuturo. Emergency, ano ba ibig sabihin niya? Ang family, paano nakaka-apekto sa iyo yan? Excuse me. Kung puro na lang, pamilya, ganito, ganyan, hindi na talaga magpapakos. Ipapaliwanag natin. Ano yung reason na kung bakit ang pamilya dapat hindi ginagawang dahilan para tayo magka-problema sa trabaho, para tayo mali,
para tayo hindi makapasok unless emergency, at ipaliwanag what is emergency. Para aware sila, nga pala. Mamamalingki lang si Mrs. malilate ka kasi mawagantay sa anak mo. Hindi po pasok sa emergency. Dapat naipapaliwanag natin para maisip nila, tama naman. Kasi siyempre, hindi nila maabot yung kaalaman natin mga officer dahil napagdaanan na natin yung mga nadadaanan nila. So tayo, alam na natin yon. Kaya nga ipapaliwanag natin sa kanila para maisip nila, tama nga naman hindi talaga pwede. Emergency ba yan? Hindi dapat. Dapat magpapaliwanag tayo ng maasya na intindihan nila. At dapat sa kalahatan or para pinaka-the best, kausapin isa-isa. Para higit na lumago. Kasi kung walang gagawin yan, wala tayong gagawin mga officer, ang mangyayari sa mga yan, ay ayoko ng ganito dito, hindi na ako makano, anong gagawin ko, hindi ko nga alam, tapos pagagalitan pa ako, wala nga akong idea. Especially pag mga first timer yan sa security industry. Maraming ganyan. Although kahit sabi mo matagal sa kanyang detachment dati, bago sa area mo, syempre maninibago yan. So dapat i-handle natin sila na maayos para manatili sila. Sayang kasi may mga potential yung mga yan, imposibleng wala. Lahat ng tao there is a capability na mag-grow sa buhay. Nagkakaproblema lang sa surroundings na ginagalawan niya. Sa area natin, baka tayo mismo, tayong officer, ang nagiging hindrance tuloy para sila hindi mag-grow, para umalis tuloy, para hindi mamunga. Diba? Kung ginawa na natin ang lahat ng pag-aalaga, talagang walang bunga na mailalabas yung mga yan, that's the time na pwedeng i-request na natin at ipaliwanag pa rin natin bakit natin gagawin ito. Diba? Kasi kung first time pa lang iyan na agad, tapos gagawa na natin ng mga recommendation kasi nga hindi nakasabay, paano makakasabay bago nga yun? Siyempre maninibago. Dapat it takes a month bago natin maano yan, i-handle ng maayos. At tingnan natin, bandang huli ito pa pala itong mga tao na gagaling. Marami rin ako naging handle po na ganyan. Na talaga namang akala mo sa simula walang kaalam-alam. Pero nang tinuruan po natin, nakita natin yung importansya ng trabaho sa kanya at na-adapt niya, mas humusay at gumaling siya. Na dahil pahalos yung mga matatagal sa security industry. Kaya mahirap po i-judge muna natin sila. Kailangan, parang buto po yan. Ang buto, hindi mo sabihin na walang ano to, walang kwentang buto to, tatapon mo na. Hindi. Tanim mo. Hindi, gawin mo yung part mo, alagaan mo, diligan mo. I-cultivate mo yung lupa. Ganun din sa tao natin. Ito isang buto na naandito, kailangan ko itong turuan. At later on, magiging asset ko na to. Diba? Ganun lang. Mahirap kasi yung ilang ano lang, pag sabihin, mahirap ng officer na yun, hindi tayo mapagsik yung ganito, ganyan. Hindi po ano kasi kung yung takot ang paiiralin ng mga tao, wala, hindi matututo po yan. Kailangan nandun yung respeto sa kanila. Kailangan maramdaman nila na tayong mga officer, concerned sa kanila. Kung hindi alam, magtanong, tuturuan natin. Yun po dapat yun. So dapat tayong mga officer, be a guardian, not a boss. Marami pong salamat and have a blessed day po sa ating lahat.